Mga kababayan, welcome sa Political Grill Masters episode natin ngayon. Yung show na hindi lang nag-iinarte, kundi nag-iimbestiga tulad ng CSI sa politika. Ako si Lan ng hashtag Walk with Lan at today tayo magdadive sa pinakamalaking clash ng 2025. AFP Chief General Romeo Browner Jr. versus a dynamic duo ng Kongreso, Congressman Paulo Pulong Duterte at Congressman Kiko Congress Miao Barsaga. Bakit ginisa? Kasi parang lechon manok si Browner na nag-grow sa harap ng publiko. Yung pagmamalaki niya sa US Typhoon missiles na abot sa China. Yung call niya na huwag idamay ang AFP sa politika. Yung matapang na replies ng dalawang kongresista, ito ay hindi basta chismis. Ito ay battle for sovereignty, anti-corruption, crusade at tunay na depensa ng Pilipino. Base sa latest statements noong October 25, 2025, si Pulong ay direktang nagtanong, yan na ba ang depensa natin? Nagpapakasikat sa Amerika kahit Pilipino ang mapapahamak. Samantala si Kiko, kung tumatanggap ka ng pera sa tiwaling politiko, ituturing kang isa sa kanila. Shocking, di ba? Pero teka, bago tayo mag-react, subscribe muna. Hit that button, bell icon on, para hindi kayo makaligtaan ng susunod na episode. Let's get into couple of minutes of pure unfiltered truth, mga kaibigan. Una, mga kaibigan, let's rewind tulad ng Netflix docu-series. Sino si General Romeo Browner Jr.? Appointed siya na AFP chief noong 2023. Siya ang mukha ng modernisasyon ng military. Mga bagong chopper, ships, at yes, foreign partnerships. Pero under his watch, anong nangyari? Noong 2025 budget ng AFP, 300 billion pesos pero reports ng COA shows ghost deliveries at overpricing sa arms deal. Sa 2024 audit, 2.5 billion pesos sa modernization funds ay questionable. Ngayon, enter the missiles. Noong October 24, 2025, sa isang press briefing, ibinida ni Browner ang US Typhoon system, mid-range missiles na dineploy sa Cagayan under EDCA, Enhanced Defense Cooperation Agreement. Kaya nitong umabot sa China, sabi niya, proudly sounds cool, right? Parang Iron Man suit. Pero wait, ano ang range? 500 to 1,000 kilometer. Enough to hit coastal China from northern Philippines. Pero ano ang counter? China's DF-21 carrier killers at hypersonics na mas mabilis. Result, escalation risk. Dito pumasok si Congressman Paulo Duterte. Yung batang lalaki ng Davao Dynasty na hindi natatakot sa big boys. Sa kanyang statement, sinabi niya, bago ka magyabang, handa kang isugal ang buhay ng mga Pilipino para lang ipakitang malapit ka sa iyong amo. Witty job, no? Parang sinasabi niya, General, ikaw ba'y Tony Stark o si Harvest na sumusunod lang sa script ng Pentagon? At si Kiko Barsaga, yung Gen Z na kongresista na parang TikTok sensation, 500,000 followers sa X, calling for people power against corruption. Delisted na siya sa AFP reserves noong October 2025 dahil sa protest calls niya laban sa admin. Response niya sa Browner's Shield AFP from politics plea. Epic burn. If you take money from corrupt politicians, then you'll be treated like one. Ito ay hindi personal. Ito ay systemic critic. Sa China, corrupt officers firing squad. Sa Philippines, retirement perks. Bakit, General? Mga viewers, kung nakakainganyo itong analysis like na, subscribe. Next week, deep dive sa EDCA scandals, bell on. Ngayon, let's grill si Browner tulad ng sinabi sa title. Pero fairly with facts. Una, ang missile bows. Intellectual angle ito. Ito ay classic deterrence theory, no? Sa IR, international relations, pero outdated sa era ng hybrid warfare. Si Browner with his US training, West Point graduate yan, no? Dapat alam na ito. Pero bakit parang nagpo-post for photo op? No? China increased patrol sa WPS by 20% post-deployment per CSIS reports. No? Filipino fisherfolk ang unang casualties
pag nagkatuluyan ng gera. Pangalawa, corruption blind spot. No? Under Browner, AFP Modernization Program, 50 billion pesos allocated for 2025. Pero Transparency International ranks Philippine military procurements as high risk for graft. 2024 scandals and NAV percent overpriced radars na hindi gumagana. Si Browner, ha, we are professional. Sabi niya, pero teka, professional tips din, di ba? Parang sinasabi niya, wag idamay kami sa politika habang ang budget nila ay political football. At yung delisting ni Barsaga, ha, over a protest rally calling for Marcos resignation due to corruption. Neutrality daw. Selective, no? Yung mga sundalong sumuporta sa past admins. Walang action. Ito ay politicization ng uniform. Violation ng AFP Code of Conduct. Browner, oras na para mag-mirror. Sino ba talagang nagdidamay? Mga viewers, ano sa tingin niyo? Defense o distraction? Comment down below. Okay, halfway na tayo, ha. Kung enjoy, share sa friends, subscribe para sa full series on Philippine sovereignty. And shift tayo kay Congressman Pulong, yung lalaking hindi natatakot sa brass. As Duterte, tagapagmana, siya ang torchbearer ng federalismo at anti-elite stance. Sa hearing context, hindi siya basta nagre-react, nag-challenge ng core assumptions. Yung isugalang buhay ng Pilipino, line echoes ng historical Philippine-US relations from bases to balikatan. EDCA sites increase to 9 under Marcos, pero wala rin consultation sa LGUs. Si Pulong, pro-peace advocate na, pushing for diplomatic talks with China over missiles. Siya ang nagpapalala ng Article 2, Section 25 ng 1987 Constitution, Independent Foreign Policy. Imagine, Browner is the Thanos snapping missiles at si Pulong as Captain America saying, not on my watch. Siyang voice ng Mindanao, hindi gusto ng secession. Gusto ng equity. Sa lahat ng chaos, si Pulong ay consistent. Anti-corruption, pro-Pinoy first. Ngayon, si Kiko Barsaga, yung 27 years old, na parang Marvel hero na bagong gising. From councilor to congressman, siyang Gen Z disruptor. Delisted sa reserves, fuel sa fire niya. Yung reply niya kay Browner, ha, not just clapback, it's a manifesto against elite capture. Sa kanyang SALN, transparent siya. Walang dynasty red flags tulad ng sabi ng critics. Call for people power, echoes ng EDSA, pero against a specific graph like flood control anomalies. Sa gitna ng ethics probes na overload post pre-office, si Kiko ay resilient. No? Congress Meow ang tawag sa kanya, more like Congress Lion, roaring against the machine. Siya nagpapatunay na ang kabataan can lead without being puppets. Poll tayo sa comment section. Suportado mo ba si Kiko's anti-corruption fight? No? Mag-comment naman kayo. Almost done na tayo mga kaibigan. Mag-subscribe na rin para sa mga bonus clips. Okay, si Congressman, no? Talagang napakaano yan. No? Tingnan nyo naman, di ba? Kung ikukumpara po natin si General Browner at saka kila Paulo Duterte at Kiko Barsaga, baka mas tapat sa bayan ang dalawa. Yun lang po ang ating pananaw. No? Browner's statements increase tensions per SCMP habang ang duo ay pushing for audits. Sabi ni Browner, old school chess player. No? Sabi ng dalawa, speed chess master flipping the board. Kaya ano ang susunod? Posibleng Senate probe sa EDCA o ethics versus Barsaga escalating. Pero one thing, ang taong bayan ang judge. Suportahan natin ang tunay na heroes, those fighting for us, not with us as collateral. Mga kababayan, ito ang oras para maging active. Contact your reps, join clean government movements. Salamat sa ilang mga minuto na yan. Brain workout, heart check. Kung nakatulong, i-like, i-comment. Duterte, Barsaga wins. Share at most importantly mga kaibigan, subscribe na. 10 times impression, boost, you do mga kaibigan. Next episode natin, Sara Duterte State. See you ha. Hashtag ginisa si Browner. Hashtag Philippine Politics Unfiltered. Hashtag Walk with Land. Mabuhay ang Pilipinas.